Taong 2003, grade 2 ako noon. Kahit bata pa ako, hindi ko makakalimutan ang nangyari nung nagbabakasyon kami sa probinsya ng Masbate. Napakaganda ng probinsya namin. Medyo liblib nga lang ang bahay namin kasi nandoon ang lupa ni tatay. Maayos naman ang buhay namin noon. May sabungan kami at tuwing linggo, dagsa talaga ang mga tao at mga manininda galing sa iba't ibang baryo. Dahil bata pa ako, natutuwa sa akin ng mga tao. Madalas nila akong abutan ng mga paninda nila. Isang araw, may nakakita sa aking matandang babae. Alam niyang anak ako na may-ari ng sabungan. Bigla siyang bumunot ng 3 pirasong candy sa bulsa niya. At agad itong binigay sa akin. Dati naman kasi, uso yung mga candy na hindi nakabalot sa plastic. Yung bang hinahawakan lang talaga ng kamay. Nung papauwi na ako, nakita ko si tatay sa malayo. Halatang alalang-alala siya sa akin. Pagkalapit, pinawi niya ako agad. Pagdating sa bahay, agad niya sa aking inutos na itapon yung candy na ibinigay sa akin ng matanda. Halos matunaw na yung candy sa kamay ko noon. Nanghihinayang talaga ako. Pero sinunod ko siya. Pagkatapos, pinaghugas niya ako agad ng kamay at pinagsabihan na huwag daw akong tatanggap ng pagkain o inumin sa kahit kanino. Lalong-lalo na kung hindi naman namin kilala at hindi naman siya kasama. Matagal na naging misteryo sa akin yon. Bakit yun na lang ang takot ni tatay? Bakit bawal tumanggap ng libreng pagkain sa lugar namin? Lumipas ang maraming taon. College na ako. Nung bigla ko naalala, yung nangyaring yun. Nakaupo kami ni nanay noon. Kaya tinanong ko siya, yung panahong pinatapon ni tatay sa akin, yung candy. Doon ko nalaman ang lahat. Bago pa pala kami isama sa probinsya, may nangyari na kay nanay nung pumunta sila sa isang piyesta. Abala noon si tatay dahil tumutulong siya sa pagkatay ng mga baboy at baka na ihahanda nang may isang matandang babae raw na lumapit kay nanay at nagpakilalang kamag-anak namin. Inabutan niya si nanay ng ulam na nakasandok na sa bowl. Dahil may tiwala naman si nanay at wala siyang kamalay-malay, kinain niya yung ibinigay sa kanya. Pagka-uwi niya sa bahay, doon na naramdaman ni nanay ang sobrang panlalamig. Sumasakit na matindi ang ulo niya at hindi siya makatayo sa tindi ng hilo. Nung nalaman niya ni tatay, napamura siya dahil tumanggap pala si nanay ng pagkain sa taong hindi naman pala namin kilala.
Pagkaraan lang, dinala si nanay sa tito ng tatay ko na marunong manggamot. At tama nga ang hinala nila. Nabiktima si nanay ng isang hiluan. Sabi nila, itong mga hiluan daw ay madalas nag-aabang sa mga piyesta. Ang ginagawa nila, nag-iipit sila ng pulbos sa ilalim ng kuko o sa kanilang mga kamay. Tapos isasama nila yon sa pagkain o inumin na ibibigay nila sa bibiktimahin nila. Nung nalaman ko yun, doon ko naintindihan kung bakit gano'n na lang ang higpit ng tatay ko sa akin nung bata ako. Wala na si tatay ngayon, pero si nanay ay kasama pa rin namin at maayos ang kalagayan. Pero ako, kapag mag-isa ako, hindi ko pa rin maiwasan maisip yung nangyari nung bata ako. Napapaisip ako ng ganito. Hindi kaya yung matandang nag-alok sa akin ng candy sa sabungan ay siya ring matanda na nagtangkang maglason sa nanay ko.